Guys, welcome back to my channel. So for today's video, medyo paus pa rin ako kasi ayun, kagagaling ko lang. Actually, hindi pa totally magaling sa ubo pero hindi na ako ganun kalala umubo na pa zombie na. So ngayon medyo okay naman na ako pero yung boses ko lubog pa rin, which is okay lang din naman. And bukas ng umaga is yun yung alis namin papuntang Siquijor. So I make sure naman na bago kami umalis, kahit hindi ako nilalagnat, wala akong ibang symptom kundi ubo lang, nag-test na lang din ako para syempre safe kaming lahat. And thank you Lord at negative yung test ko kahit ako lang yung gumawa kasi ganoon talaga kami. Every time na aalis kami pero may ubo or sipon lang kami, minimake sure namin na magte-test kami para safe ang lahat. So, lagi ko tong ginagawa every time na meron kaming trip ng partner ko, ng mother ko. Minimake sure ko talaga na nililista ko lahat ng mga kailangan. So, actually, nilagay ko yung aking listahan dito sa aking iPad. So, ginawa ko siya sa Excel. Hindi ko alam kung makikita nyo, pero ayan siya. Ayan, ganyan siya. So, ginawa ko siya sa Excel para pag time na magpapak na ako, lalagyan ko na lang siya ng check na meron na ako nun. So, ino-organize yung aking mga gamit and pagbalik ko, alam ko kung ano yung nawawala ko. So, ayun. So, kung mapapansin nyo, nandito na sa likod ko yung mga damit ko. So, let's start. Pag sinabing Siquijor, alam nyo na yon. Ano ba yung nandoon? So, at saka, ang Siquijor kasi is province siya. So, syempre, kailangan kong i-make sure na dala ko yung mga kailangan ko. Kasi for example, kinulang ako ng damit. I'm a plus size girl. So, hindi ko alam kung meron ba akong mapagkukunan or mapagbibilhan ng damit ko doon. Pisan natin sa toiletries. Pagdating sa toiletries, ito lagi yung ginagamit ko. Ayan. So, matagal ko nang gamit to. Nakapunta na to ng Cebu, ng Bolinao. Tapos, meron siya ditong sabitan. Para in case na may sabitan siya sa CR, pwede ko siyang isabit. And meron talaga siyang nakalagay dito na inhaler. Opo, yes po. Inhaler po yan. Ayan. As Tita of Manila, kailangan ko to. So, ayun. Ito yung gagamitin kong paglalagyan ko ng toiletries. And by the way pala, yung baggage namin papuntang Manila to Dumaguete is 7 kilos lang. So, kailangan ko talagang i-manage yung laman nung bag ko. So, let's start. So, ilalagay ko na lang din dito sa gilid yung mga list ko para if ever na meron din kayong travel at gusto nyo rin mag-organize, ayan, pwede nyo siyang maging reference or basis. So, pagdating sa toiletries, ang ginagawa ko is una ko for bath, tapos for mouth, and then after bath, and then use outside, at saka use at night. Ang arte, no? Pero, ganoon talaga. Use sa bath or pagliligo, pinakauna dyan is shampoo and conditioner. So yes po, nagdadala ko ng shampoo and conditioner. May magsasabi siguro sa inyo na, ba't di ka na lang dun bumili? Ganun. Ako po kasi, mas gusto ko na lang nadala ko na siya kaysa yung hahanap ako ng tindahan, lalabas pa ako, parang mga ganun. So, mas okay na nagdadala ako. Lalagay ko siya dito sa ziplock. And then after ng shampoo, syempre, kailangan natin ng sabon. Actually, ayan yung sabon ko, nasa loob siya. Nagdala ko ng ganito, yung soap case, kasi yung trip namin is 4 days and 3 nights. So, meaning to say, ito lang yung sabon na gagamitin ko during na nandun kami. So, syempre, alangan naman ipatong ko lang siya sa kung saan-saan. O, di magdadala na lang ako ng soap case. O, lagayin ng sabon. Yan, safe pa siya. At pwede ko pa siyang iuwi ulit. So, yun. So, next is facial wash. Itong isa sa mga dapat hindi ko kalimutan kasi yung face ko is oily and acne prone. So, once na hindi ako naghugas ng muka, automatic yan. After a day, meron na agad ako mga tigyawat. Actually, meron ako dito, ayan. Nakalimutan ko lang naghugas ng mukha ko nung nakarang araw. Pero, ayun, meron talaga. So, ito yung binili ko na pang facial wash ko. Actually, ginagamit ko lang dito is yung toner kasi alcohol-free siya and effective siya sa akin. So, ito yung Celetec na Traveler Basic. Tawag nila dito is Traveler Basic kasi andito na siya lahat. Meron na siyang facial wash, tapos facial wash, toner, and moisturizer. So, ito na yung dadalhin ko kasi 'di ba sa airport kasi limited lang din yung pwedeng dalhin na ml. So, at least ito, maliit lang. So, ayan, 25 ml lang yung kanyang toner. And then, yung facial wash, okay. So, feeling ko tigto 25 ml lang sila.
ito yung facial wash. And, yeah, pare-parehas na silang 25 ml. Ayan. So, yan, cute lang sila. Pang cute na dala ko is yung aking, yan, feminine wash. So, slim lang siya at maliit. So, natapos na tayo sa bath section. No section. So, ngayon naman magpo-proceed na tayo for the mouth. So, kung sinabi kong for the mouth, syempre, matik na yan na ang kailangan natin dyan ay ang ating mahiwagang toothbrush at toothpaste. So, mas prefer ko nang magdala ng ganito kasi syempre, nako-close siya and maliit lang. At saka nito, alam ko sasabihin mo plastic, hindi kayo nagsisave ng turtles. Actually kasi meron pa kaming sobrang ng ganito nung nagsibo kami. Tapos nakabili pa nga ako ng bago nung naggrocery yung friend ko na sumama ko. Ayan, nakabili din ako. So, ayan. Ganito siya. Nagdala rin ako na ilang perasong ganito. Since ayun nga, magstay kami doon ng medyo matagal. And then, after that is, kailangan kong magdala ng floss. So, yung floss ko is ganito. Ayan. Wait lang. Pangtinga. Kahit ilan lang yung ngipin ko, kailangan din magtinganan, uy. And then, next one naman, yun. Nagdala ko ng napkin and liners dito. Ayan. Meron din pala akong dalang ganito. Ganito. Ito yung ginagamit ko. Pag yung damit ko is medyo mababa siya. Tapos, may possibility na umangat. Or pag hinangin, may possibility na gumanon. So, imbis na makita yung jubebs natin dyan, gumagamit ako nitong tape na to. So, ilalagay ko na lang sa description kung saan ko sila nabili para in case kailanganin nyo din, alam nyo kung saan bibili. So, after that, kailangan nating magdala ng deodorant. Isa sa mga importante, lalo na't lalabas tayo. So, syempre, ayaw natin maging amoy stock. So, ito yung dala ko. Yan. It's a Sakura Gluta Deodorant Spray. Quick drying. Actually, bagong gamit ko pa lang to. So, sana mag-last siya full day. So, next naman is, eto. Lagi ako nagdadala talaga nito. Pero hindi ko mahanap yung dispenser ko. Kaya naman kailangan ko siyang i-plastic. Cotton buds. So, isa yon sa minsan hinahanap ko pagkatapos kong maligo. Next one is, since meron tayong toner, actually minsan, yung toner ko, dinalap ko lang naman siya sa mukha. Pero, nagdala na rin ako ng cotton pads. Ayan. So, may cotton pads na rin ako dito. Tapos, gumagamit din pala ako ng serum. So, hindi lang ako nagmo-moisturize ng aking mukha. Kundi, kailangan ko ding mag-serum. So, ito yung gamit kong serum. So, syempre, kailangan yung mga pang travel lang. So, ito yung gamit kong serum from Dr. Sensitive. Syempre, pagkatapos natin sa mukha, sa balat naman na tayo. So, nagdala ko ng lotion. Ito lang yung lotion ko. Ayan. Sinalin ko lang siya dito. Wala akong nahanap na naka-pouch na lotion. Eh, meron pa rin naman akong ganitong dispenser yung ginamit namin sa Cebu. So far naman, hindi naman siya madaling mabuksan. So, meron naman siya lagayan. So, hopefully, hindi siya matapon or lalagyan ko na lang siya ng tape here. Use for outside na tayo. So, since more on beach, more on waterfalls, yung pupuntahan namin doon, isang kalaban natin dyan is yung araw. Isa sa mga kailangan ko sa labas is, clean ko lang din to at nilagyan ko pa ng pangalan, di ba? Sunscreen. Ito talaga siya. Ayan. Ito yung gamit ko. Ito yung Beach Hunt ng Max 100 SPF+++. Actually, parang nagamit ko na to 2 beses sa Bulinaw. At saka sa Cebu. So, ayun. Since 100 ml lang kasi yung pwede na bottle sa luggage. So, ayun, 150 siya. So, kailangan ko talaga siyang isalin. So, dito ko siya sinalin. Ayan. So, yun is para sa katawan. Mga importante. Ito pa isa pang importante. So, ito pa isang importante is yung sa sunblock sa mukha. Pero ayaw naman natin na masunog yung mukha natin sa araw. So, ito yung gamit ko. Ito yung sunblock na gamit ko. Ayan. From 3W Clinic. Ito yung Intensive UV Sunblock Cream. Ayan siya. SPF 50+++. So, actually, kahit hindi naman sa beach, kahit sa pagpasok, gamit ko talaga siya. So, ayun. So, sa outside, kasama yung perfume. Yun nga lang, ang problema ko kasi malaki yung perfume ko. So, ito talaga yung pabango ko. Galing to sa Bath and Body Works. So, pinasabay ko lang to doon sa ka-office mate ko na galing ng Malaysia kasi nag-sale to doon. Pero ganito talaga yung pabango ko. Yung pula ko, binigay ko na sa mother ko kasi gusto niya rin yun eh. Sweet-sweet lang. Pero ito talaga yung the best sa akin tong blue. Yeah. So, ito yung pabango ko and this is 236 ml. So, hindi siya pwede.
Ito sana yung gagamitin ko. Yun nga lang, actually binigay lang din sa akin to. Pero, yung amoy kasi niya, hindi ko masyadong bet yung amoy niya. Yun, hindi ko masyadong bet yung amoy. Meron akong dispenser na pangpabango, pero maliit lang kasi. Pero feeling ko, ito na lang yung dadalhin ko. Hindi ako to, or hindi ito yung pabango ko. Ito na lang yung dadalhin ko. Kaysa naman dalhin ko to, tapos ipaiwan nila sa airport. So, sayang naman. Walang kukuha. Ayan. So, kaysa naman paiwan ko siya sa airport eh. Syempre, okay na lang din na, dalhin ko na lang to, yung maliit. So, ayun. Ito yung magiging pabango ko. Actually, this is a Jo Malone na Silk Blossom Cologne. Ayan. Silk, I don't know kung mababasa niyo yan. Pero, ayun, Silk Blossom Cologne yung name niya. So, ayun. Think wisely. Kasi, baka yung malaking dinala ko, ma-hold pa. So, ayun naman. Ang hirap-hirap bumili ng ganyan na naka-sale. Kasi kung sa mall ka bibili, parang 900 plus siya. Pero dun sa office mate namin, galing Malaysia. Nag-sale kasi yan, so parang 600 lang siya doon. Parang ano yun eh, Christmas sale, parang something ganun. December kasi yun. So ayun, ito yung dadalhin ko. Yung next natin is pantali. So ito siya, ito yung dala ko. Pero nandito na siya sa makeup kit ko. Pero hindi ko dadalhin tong buong makeup kit ko. Wala nang paglalagyan yung mga gamit ko. After ng tali, doon na tayo sa section ng use at night. Ito talaga ginadala ko talaga siya lagi pag may lakad kami at alam ko na yung lakad namin is more on walking, yung talon-talon, yung mga ganun, yung nagbayad ka ng mahal para saktan yung katawan mo, yung mga ganun tipo. Ayun. So ayun, yun yung kadalasan kasi gusto namin gawin, yung nagbabayad ka ng mahal. Pero ito yung isa sa mga hindi ko dapat maiwan. Joanne, ang bestie ng lahat, Omega. So, pag masakit na yung binti ko, dito na ako makapit. Pag masakit na yung kaso-kasuan, dahil naglakad, dito po tayo kakapit. Kay Omega. Actually, mas gusto ko yung kulay blue. Pero, okay na to, kasi para maubos na rin siya. Meron na actually akong blue dyan yung malaki. Pero, ito na lang dadalhin ko. At saka, 60 ml lang kasi to. So, ayun. Tapos, isa pang katibayan na Titas of Manila, ang inyo pong lingkod. Nakita nyo kanina may nakasabit na inhaler. Ngayon, merong Omega. Dito naman sa pouch ko, meron po akong dala ng ganito. So, ayun. Marami po tayong pamahid-pamahid sa mga kung ano-ano. So, ayan. Nandito. Tapos, nagdadala din pala ako ng wipes. Ng wipes. Mini wipes. Hindi natin alam kung kailan tayo dadala ng tagdahana. So, ayun. Wipes. Kailangan natin yan. Lastly, sa essential ko, iba din kasi yung sa medicine ko. So, mamaya na yun. Ngayon naman, lastly na to, dito sa essential ko, dito sa pouch ko na to, actually, nagdadala ko ng mosquito patch. Ayan. Hindi na ako nagdadala ng off lotion. Kasi itong mosquito patch na to, ayan. Okay na to sa akin. So, this is from Tiger Balm. Dahil isa lang yan, bumili naman ako ng good for ilang araw ko doon. Actually, matatawa din siguro kayo kasi sabi niyo pambata. Pero, pag nakagat ako ng lamok, diba, kati-kati. Bakit ng feeling ko kasi pag nakagat ako ng lamok? Bahala na kayo mag-judge, pero ayun. Kailangan ko talaga siya. Bumili na ako ng isang ganito, ng mosquito patch. So, yun yung ating mga toiletries. So, aayusin ko lang sila and proceed na tayo sa next. So, sa mga gadget naman na tayo. Since nasabi ko nga na meron akong narentahan na camera, so, hindi na ako magdadala ng mga monopod, pero ito yung mga dala-dala ko. So, ito yung mga dala-dala ko. Ito yung aking bag para sa gadgets. So, naayos ko na siya actually. Kasi itong camera na to, nasa bag ko lang naman yan. Pero yung mga ibang accessories niya, nilagay ko na siya dito. So, unahin natin dito sa unang part. Naayos ko kasi baka malaglag. Ayan. Sa side na to, nandito yung aking power bank. Ayan. Ibabalik ko din kasi baka makalimutan ko. Power bank. Meron din ako nilagay dito na remote para sa cellphone pag magti-take ng pictures. Ayan. Kasi malamang sa malamang, kailangan namin to dahil wala naman, nag-DIY lang kami, so wala kaming tour guide na pwedeng mag-picture. Maliban lang kung yung marirentahan naming sasakyan or tricycle doon is magaling din sila mag-picture, diba? Siyempre, pag mga taga doon naman, minsan ginagawa na nilang business yun, kaya pinag-aaralan nila how to take good pictures, diba? So, next one naman is dito. Dito naman, more on gadget siya nitong camera. So, I have here yung extra battery nung camera. Tapos, meron ako dito sa gitna ng OTG. Tapos, yung memory card reader and
yung magnet nitong mic, well as yung wide lens nitong Pocket 3. Also, ito yung isa sa mga sinabi ko sa kanila. As much as possible, since yun na, province yung pupuntahan namin, and based dun sa mga na papanood namin or yung mga nakikita naming mga reviews, madalas daw kasing nawawalan ng kuryente. So, power bank is a must. And then, ito yung isa sa mga kailangan. Ako ditong portable na flashlight. So, malakas din naman to. Ayan, oh. Ayan. Yun, kailangan natin ng flashlight. Kasi syempre, yun nga, yung lugar is madalas yung nawawalan ng kuryente. So, this is a must. So, babalik ko lang ng maayos. There you go. So, ito yung sa first side. Actually, dito sa first side, kasama pa tong, ayan, yung mini na tripod nitong, itong camera. Pero, napag-decide ko kanina, lalagay ko na lang siya sa bag ko. Kasama ng case, ayan. So, actually, pinag-design kung hindi na lang dalhin is itong mic. Total, hindi naman siya kaanong kailangan. Pero, sige, dalhin na lang din natin. So, ayun. So, next side naman tayo. So, ilalagay ko na lang din yung link nitong gadget pouch ko sa description if ever na gusto nyo ring bumili ng gadget pouch nyo sa next travel ninyo. So, dito sa next na side naman, mahuhulog talaga sila dahil marami siya. Ayan. So, meron akong dalawang ganito, socket. Ayan. Yung isa, para sa cellphone ko, and yung isa is para dito sa camera. Ayoko kasi siyang gamitin, yung parehas naman silang Type-C. Pero, ayoko kasing gamitin yung charger ko sa cellphone dito sa charger ng camera nila. Kasi baka baka masira ko pa. So, mas okay na nagaling ko na rin yung binigay nila para safe. And then, actually more on mga cord yung nandito. So, meron ako dito, ito yung cord ng camera, ito yung cord ng charger ng camera, and ito yung cord ng phone ko. Hindi ako sure kung meron bang mga saksakan sa hotel na kaya yung mga gadgets namin. So, syempre 5 kami. So, kung 5 kami, tapos ang saksakan lang is 3. So, paano na? Hindi na ma-charge yung iba. Kaya naman, meron ako dala-dalang, ayan, hindi ko natatanggal kasi mahirap ibalik. Meron po akong dala-dalang extension. So, extension na to is, kaya niyang mag-charge ng 3. Ayan. 1, 2, 3. So, ayun. It's a must. Kasi lalo na sa amin na marami kaming gadget at marami din kami sa kwarto. Yun lang yung nandito sa gadget pouch ko. So, next. So, tapos na tayo sa toiletries, sa gadget. Ngayon naman is sa mga damit ko naman. Actually, yung mga damit ko is binacuum seal ko sila para magkasya. So, nagdala lang din kasi ako ng extra sa 4 days and 2 nights kami doon. Pero, syempre, hindi mo alam kung madumihan mo yung isa accidentally, so wala kang papalit kung sakto lang yung damit. Kaya naman nagdala ko ng extra damit ko, also pantulog, tapos vinacuum seal ko sila. So vinacuum seal ko sila, ganito yung tsura nila. So andito yung aking mga pantulog. So andito yung aking mga pantulog, tapos andito yung mga extra damit ko at saka pang uwi ko na. And then dito naman sa kabila, ito yung mga naplano ko na isusuot ko talaga sa Siquijor. Ito yung mga na Shein haul ko. Andyan sila. Tapos sa bandang taas, yung naka-plastic din ng Shein is yung undies ko ito. So ayun. Binacuum seal ko sila para may dadagdag ako na space. Tapos yung bag na gagamitin ko, ito talagang pinagandaan namin kasi para namin siya kasi, I think binili namin tong bag ng October or November, di ko na maalala. So, ganito siya kalaki, ayan. So, backpack siya, and then pwede din siya dito, hawakan sa taas, and then pwede din siya dito, ayan. So, pwede siyang hawakan pa ganito, pwede din siyang hawakan pa ganito, and pwede din siyang gamitin as backpack. Sobrang ganda ng bag na to. Kasi kung makikita nyo, ayan, the zipper pa lang, ayan. So, sa zipper pa lang niya, as in, maganda na yung quality. Tapos, yung loob niya is ganito. Ayan. Sobrang laki niya. So, meron siya dito. Pwede siya dito. Meron kang pwedeng paglagyan dito sa loob. Ayan. Lapit ko. Ayan. Meron kang pwedeng paglagyan dyan. Tapos, meron din siya dito may zipper. So, ayan yung bag ko. Ayan na siya. So, ayan na yung tsura niya. Marami pa siyang space. Actually, ayan. So, syempre, meron pa kasi yung mga gadget ko, yung toiletries ko. So, itong bag na to is super nice na talaga. And, ito pala yung tatak niya. Ang tatak niya is, ayan. Ang tatak ng bag ko is Cabin Zero.
nailagay ko na yung mga gamit ko dito. Later naman ipapakita ko sa inyo yung handbag ko mismo. Yung as in, dala-dala ko na. So, ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung dala-dala ko lang na bag. So, ito siya. It's a plain white bag. Ayan. Ayan yung itsura niya. Ganyan lang siya. So, ang laman naman nito is yung mga personal stuff ko. So, umpisahan ko na sa kung nasaan yung mga wallet ko. Ayan. So, umpisahan natin sa pouch ko na to. So, nandito yung wallet ko, ball pen, maliit na perfume, at saka white flower. Next one naman is ito. Actually, pinaglagyan to ng nipple tape, pero nilagyan ko siya ng mga makeup ko. So, ayun. Yung mga lipstick, yan. Dito sila nakalagay. Next one, another pouch. Itong pouch naman na to is nandito yung mga gamit na itong camera. Andito sila mga nakalagay. Kaya yung earphone ko, kasi very important yun, lalo na pag bababa or nasa pinaka-high altitude. Basta pag nasa taas na yung airplane, kasi masakit talaga sa tenga. So, ayun. And, also, meron ako ditong ito yung iniinom na para siyang Lola Remedios, kasi walang Lola Remedios. Meron akong tissue, wipes, and lastly, alcohol. So, napakita ko na sa inyo yung mga dala ko sa Siquijor and ano yung mga bags na gamit ko. So, again, itong backpack ko is Cabin Zero. Yun siya. Super laki niya na. And, ayun, sana hindi siya lumagpas na 7 kilos. Malaki pa yung space ng bag ko, pero feeling ko yung bigat niya, dun magkakatalo. And then, ito yung aking tote bag. So, ayan. Yan yung gagamitin ko later. So, ayun lang. I-update ko na lang ulit kayo sa aming Siquijor vlog. So, kung kaya ko na mag-video ng pagpunta, day 1, day 2, day 3, hanggang pag-uwi, kung saan kami nagstay. So, kung ano yung mga details na kaya kong ibigay sa inyo para in case na makapagplano din kayo makapag-Siquijor, makapag-save na kayo or makapag-budget na kayo. So, ayun lang. Thanks again for watching and see you on the next one. Bye!